Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1131-37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat ang mga matatanda ng Yin Yang sect ay galit na halos bumukas ang kanilang mga baga, ang magagawa lang nila ay ibigay ang 950 origin stones ng masunurin. Mga matatanda, inaabangan ko ang susunod nating pagkikita. Matapos matanggap ng pinuno ng pirata ang origin stones, tumingin siya sa dalawang elder ng Yin Yang sect na nakangiti. Siya ay nagpakita na napaka-friendly na para bang isa siya sa kanilang mga kaibigan. Nang marinig ang mga salita ng pinuno ng pirata, ang dalawang elder ng Yin Yang sect ay labis na nagalit hanggang sa punto na sila ay nagngangalit sa kanilang mga ngipin na ang kanilang mga mukha ay lubos na namumula. Tumaas baba ang kanilang mga dibdib, at hindi nila naibalik ang kanilang katahimikan sa mahabang panahon. Bye, little lady. Pagkatapos, ang pinuno ng pirata ay tumingin kay Alvin, na nakapikit at hindi pinansin ang kanyang paligid, bago inakay ang grupo ng mga pirata sa kanilang maliliit na matulin na bangka at umalis na may sumipol. Kasabay nito, muling nanumbalik ang katahimikan ng matulin na bangka ng Yin Yang sect. Maliban kay Alvin na nakaupo roon na nakapikit at kay Irish na tahimik na nakaupo sa tabi niya, lahat ng iba pang mga tao na naruroon sa eksena, kabilang si Jack, ay hindi maiwasang makahinga ng maluwag. Ang kapaligiran na ngayon lang ay pinilit sila sa punto na nahihirapan silang huminga. Ngayon, sa wakas ay nagliwanag na ang langit pagkatapos ng malaking bagyo. Young Master, nakita mo ba kung ano ang cultivation base ng mga pirata na iyon? Tumingin si Jack kay Alvin at tahimik na nagtanong. Sa kanyang opinyon, ang kanyang Young Master ay may mahusay na paghuhusga at palaging nakikita ng tumpak ang base ng cultivation ng isang tao. Sa kanilang lakas, kung hindi kami kikilos ni Irish, siguradong matatalo kami kahit tulungan mo ang dalawang matandang lalaki, sagot ni Alvin kay Jack sa gilid. Kung gayon, baka sa mukha ni Jack ang pagtataka. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, mabilis siyang pinutol ni Alvin muli. Gusto mong itanong kung bakit hindi ako kumilos, hindi ba? Oo, tumango si Jack. Dahil kaya nilang lutisin ang problema gamit ang origin stones, bakit ako gagawa ng anumang hakbang? Don't tell me that I could earn that 1,000 origin stones if I had made my move then. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Jack. Sa sandaling marinig ito ni Jack, siya ay lubos na natigilan. Hindi sumagi sa isip niya na mag-iisip ng ganito ang kanyang Young Master. Sabay ngiti niya ng pilit sa sarili niya ng palihim. Si Young Master talaga. Hinding-hindi ko maiintindihan ang iniisip niya. Sa sandaling iyon, ang mga mukha ng dalawang elder ng Yin Yang sect ay malungkot pa rin. Ang isa sa kanila ay lumipad sa harapan ng matulin na bangka at muling sinimulan ang mabilis na bangka. Whoosh! Ang matulin na bangka ay pumailan lang sa kalangitan at nagpatuloy sa paglalakbay. Bigla, ang isa pang elder ng Yin Yang sect na hindi na-control ang matulin na bangka ay tumingin sa paligid sa mga tao at sinabi sa malalim na boses, naniniwala akong nasaksihan ninyong lahat ang nangyari ngayon. Sa sandaling lumabas sa bibig niya ang mga salita ng elder ng Yin Yang sect, maraming tao ang umasim agad. Don't tell me na gusto mong ilabas natin ang 950 origin stones na yan. Sa lalong madaling panahon, maraming mga tao ang nag-isip na may nakakatakot na mga mukha. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra na ang paghingi ng pera sa amin? Halatang halata na sila ang mga inutil at hindi kayang protektahan tayo. Dahil dito, wala nang ibang choice kundi ibigay ang toll fee sa mga pirata. Maraming tao ang nagrereklamo sa hindi nasisiyahan at galit na mga ekspresyon. Kung mayroong sino mang naruroon sa eksena na mas kalmado, ito ay walang iba kundi si Alvin. Sa pagtingin sa bahagyang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Alvin, parang alam na niya na mangyayari ang ganoong bagay. Bumantong hininga ang elder ng Yin Yang sect. Matapos mapatahimik ng kanyang dumadagandong na boses ang hiyawan sa matulin na bangka, sinabi niya sa malalim na tono, ang bayad na binayaran mo ngayon ay bayad lamang sa transportasyon para makasakay ka sa matulin na bangka ng ating Yin Yang sect patungo sa Inner Land. Nang matapos ang sentensya ng Yin Yang sect elder, may bakas ng galit sa kanyang tono.
Ilang sandali, isang perpektong katahimikan ang namayani sa buong matuli na bangka. Kahit na maraming tao ang naiinis pa rin, hindi na sila nang ahas na magsalita pa dahil natatakot sila na magagalit sila sa elder ng Yin Yang sect sa harapan. Elder, magkano ang babayaran natin per pax? May nagtanong ng tanong na nabuo sa isip ng lahat. Nakalkula ko na. May kabuuang 73 tao sa bangka, kaya bawat isa sa inyo ay kailangang magbayad ng 15 origin stones, sagot ng elder ng Yin Yang sect. 73 pax. At bawat isa sa kanila ay kailangang magbayad ng 15 origin stones. Maraming tao na naruroon sa pinangyarihan ang naging malungkot kaagad. Kung talagang ibibigay nila ang mga bato, hindi lang lahat sila ay magbabayad ng toll fee, na ibinigay sa grupong pirata ngayon, ngunit ang mga matatanda ng Yin Yang sect ay makakakuha ng dagdag na 100 origin stones mula sa Nadembong. Marami sa kanila ang gustong tumanggi, ngunit agad nilang napansin ang matalim na tingin na binaril sa kanila ng elder ng Yin Yang sect. Para sa isang sandali, bawat isa sa kanila chickened out at tumahimik. Sabay-sabay, ang buong matuli na bangka ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Elder, wala akong 15 origin stones sa akin, biglang umalangaw-ngaw ang isang boses at bumasag sa patay na katahimikan sa hangin. Isang lalaki ang walang magawang tumingin sa elder ng Yin Yang sect habang nagsasalita siya. Wala kang 15 origin stones. Sigurado ka. Nagdilim ang mukha ng elder ng Yin Yang sect, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa yelo habang nagtatanong. Elder, wala talaga akong dalang origin stones. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong tanggalin ang Spatial Rings ownership claim para makita mo, sagot ng lalaki at nagpatuloy sa pagtanggal ng Spatial Ring sa kanyang kamay. Hindi na kailangan. Ibinuko ng elder ng Yin Yang sect ang kanyang bibig para pigilan siya. Hindi na kailangan. Agad namang nagningning ang mga mata ng lalaki. Naisip niya na ang elder ng Yin Yang sect ay naawa sa kanya at nagpa siya na huwag kumuha ng anumang origin stones mula sa kanya. Gayunpaman, magkakaroon ba ng bagay na tulad ng isang libreng tanghalian sa mundong ito? Siyempre hindi. Nang ipahayag na niya ang kanyang pasasalamat sa isang mahaba at mabulaklak na pananalita, bigla siyang nakakita ng isang kislap sa harap ng kanyang mga mata. May nagpakita lang sa kanyang mga mata. Kung titingnang mabuti, hindi ba iyon ang elder ng Yin Yang sect? Bago pa siya makasagot sa oras, ang tanging naramdaman niya ay ang matinding kirot na nagmumula sa ibaba ng kanyang tiyan. Napakasakit na nawalan siya ng malay bago pa man siya makapaglabas ng anumang matinis na tili. Bam! Kasabay nito, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa himpapawid, dahilan upang sabay na napalingon ang grupo ng mga tao sa matuli na bangka. Ang eksena sa harapan ay nagpasindik kaagad sa bawat isa sa mga tao. Ang elder ng Yin Yang sect ay casual na sumuntok at napilayan ang dantian ng lalaki. Nang mahimatay na ang lalaki dahil sa sakit, hinawakan nito ang braso at itinapon palabas ng matuli na bangka. Nang maihagis ang lalaki mula sa mabilis na bangka, agad siyang nagising sa malakas na hanging chi. Sa sandaling napagtanto niya ang nangyayari, bumubulusok na siya pababa patungo sa ibabaw ng tubig ng Stream River sa mabilis na bilis. Ang lahat ng mga tao sa mabilis na bangka ay nakarinig ay isang nakakatang na hiyawan na nawala kaagad nang ito ay lumitaw. Ilang sandali, muling pumasok sa isang patay na katahimikan ang matuli na bangka. Maraming mga tao ang tumutulo sa malamig na pawis. Anong matalinong galaw? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at tumingin sa elder ni Yin Yang na nagtapon sa lalaki palabas ng matuli na bangka ng may interes. Nakikita niya na sadyang ginawa iyon ng elder ng Yin Yang sect. Gaya nga ng kasabihan, wala sa tasa ang puso ng umiinom. Gaya ng inaasahan niya, pagkatapos ng ganitong nakakatakot na pamamaraan na ginawa ng elder ng Yin Yang sect, ang iba pa sa mga tao ay agad na nawala ng lakas ng loob at masunurin na ibinigay ang origin stones. Sa lalong madaling panahon, tanging si Alvin at ang dalawa pa, pati na ang matandang nakaupo sa harap niya, ang hindi pa nagbabayad. Nang makita ang elder ng Yin Yang sect na papunta sa kanila, ang matanda ay nagmamadaling kumuha ng 15 origin stones at handang ibigay ang mga ito. Sandali lang. Sa sandaling ito, ibinuko ni Alvin ang kanyang bibig upang pigilan ang matanda. Ha! Nagtataka ang matandang lalaki kay Alvin.
Wala siyang ideya kung ano ang gustong gawin ni Alvin. Elder, ngayon lang kita tinulungang magligtas ng 50 Origin Stones. Hindi ba dapat laktawan mo kaming apat? Tinitigan ni Alvin ang elder ng Yin Yang sect at nagtanong. Clamor. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, bago pa man makapagsalita ang elder ng Yin Yang sect bilang tugon, ang mga tao sa mabilis na bangka ay nagkagulo na. Jay, ngayon lang, ang dahilan kung bakit siya nakipag-bargain sa pinuno ng pirata ay para hindi na niya kailangang bayaran ang Origin Stone ngayon. Nahulaan na ba niya na hihilingin sa atin ng elder ng Yin Yang sect na ibigay ang Origin Stones? Ang bastos na tao. Hindi ako makapaniwalang nasa isip niya pa rin ang mga bagay na ito noong mga panahong iyon. Maraming tao ang humihingal sa loob. Sa harap ng tanong ni Alvin, ang elder ng Yin Yang sect ay lubos na hindi pinansin na para bang hindi niya narinig ang kanyang mga salita habang patuloy siyang nakatingin sa lalaki. Sigurado ka bang ayaw mong ibigay? Hindi. Ibibigay ko sila sa'yo. Sa sandaling makita ng matanda ang malamig na kinang na kumikinang sa mga mata ng elder ng Yin Yang sect, siya ay nagmamadali at mabilis na iniabot ang 15 Origin Stone sa kanyang kamay. Hanggang sa ibigay ng matanda ang Origin Stones ay bumalik si Alvin sa kanyang katinoan. Agad namang namula ang mukha niya. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang elder na ito ng Yin Yang sect ay talagang ganito kagahaman. Nasabi na ito ni Alvin ng malakas, ngunit iginiit pa rin ng elder na pilitin ang matanda na ibigay ang Origin Stones. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, matapos kunin ng elder ng Yin Yang sect ang Origin Stones mula sa matandang lalaki, tumingin siya kay Alvin at sa dalawa pa bago niya sinabi sa mahinahong tono, kayong tatlo. 45 Origin Stones. Bagamat kalmado ang kanyang tono, naglalaman ito ng matinding pahiwatig na walang puwang para sa pagdududa. 45 pinagmulan na bato. Napatingin si Alvin sa elder ng Yin Yang sect na malapit sa kanya habang ngumuso, bingi ka ba? Di ba sinabi ko lang na nakatulong na ako sa iyo na magligtas ng 50 Origin Stones? That is that, and this is this. Sa ngayon, inabot na ng lahat ang mga bato maliban sa inyo. Do you think that this is even acceptable? Ngumuso rin ang elder ng Yin Yang sect. Kumikinang mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang nakakadugo na lamig na para bang gagawin niya ang kanyang paglipat kay Alvin at sa dalawa pa kung hindi sila magkasundo. Iyon talaga ang balak niyang gawin. Matagal na niyang gustong patayin ang 3 taong ito sa kanyang harapan dahil sa pag-agaw sa yaman na iniwan ng Gold Devouring Organization. Gayunpaman, hindi pa siya nakatagpo ng anumang pagkakataon o dahilan upang gawin ito. Kung tutuusin, kung papatayin niya ang 3 ito sa una, walang alinlangan na ang kanyang mga aksyon ay mag-aanunsyo sa lahat na ang kanilang Yin Yang sect ay ang nagbigay daan sa Gold Devouring Organization na magsagawa ng pandaraya. Kung ganoon, tiyak na masisira ang imahe at pangalan ng kanilang Yin Yang sect. Gayunpaman, ito ay naiiba sa ngayon. Nakahanap na siya ng pagkakataon at dahilan ngayon. Sa sandaling ito, napakalaking nais niya na ang 3 tao sa harap ay tumanggi na magbayad ng 45 pinagmulang bato sa ganitong paraan upang magkaroon siya ng dahilan upang patayin ang 3 tao sa harap at itapon sila sa matulin na bangka. Huwag masyadong sakam bilang isang tao. Kailangan nating umiwas sa isang matarik na gawain, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang malamig na kinang ay sumilay sa kanila. Ang kanyang tono ay sadyang ibinaba ng ilang bingaw habang ito ay nagpapahiwatig ng kanyang galit na malapit ng sumabog anumang oras ngayon. Ayaw mo silang ibigay. Tumawa ang elder ng Yin Yang sect. Ito ay walang habas na pagtawa. Dumating na rin ang pangalawa na hinihintay niya. Kung paanong ang elder ng Yin Yang sect na nakatayo sa harap ni Alvin ay gagawa ng kanyang hakbang upang patayin siya at agawin ang kanyang spatial ring mula sa kanya bago siya itinapon palabas ng matulin na bangka. Shit! Isang malakas at galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagmula ito sa elder ng Yin Yang sect na kumokontrol sa matulin na bangka. Ayan na naman ang mga Moldite na pirata. Malas talaga tayo. 11:32. Mga pirata. Kaagad, ang buong matulin na bangka ay nahulog sa matinding takot. Kanina lang ba ang grupo ng mga pirata? May nagtanong agad. Isa pang grupo ng mga pirata. Ang elder ng Yin Yang sect na nakatayo sa harap ng matulin na bangka ay sumagot na may mapanglo na ekspresyon.
Isa pang grupo ng mga pirata. Sabay-sabay, ang lahat ng mga tao sa mabilis na bangka ay namumula dahil ang nasa isip nila ngayon ay kung gaano sila kapos-palad. Gaano katagal na lang. Pagdating sa dalawang pangkat ng mga pirata na magkakasunod. Magbilang ka ng swerte. Matapos ang isa pang elder ng Yin Yang sect, na nakatingin sa mga mata ni Alvin, ay tumalikod sa kanya at naglakad patungo sa isa pang elder na nasa harap ng matulin na bangka bago nakipagtulungan sa kanya. Sa simula pa lang, nanatiling kalmado si Alvin, at tila walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Hindi siya nag-react sa galit ng elder ng Yin Yang sect, at hindi rin siya nakaramdam ng galit sa grupo ng mga pirata na papunta rito. Little brother, if we can really survive this time, it better if you guys just hand over the origin stones. Sa ngayon, ang matandang lalaki, na nasa hindi kalayuan, ay tumingin kay Alvin habang siya ay bumantong hininga, talagang hindi namin kayang saktan ang mga miyembro ng Yin Yang sect. Senior, kahit kailan, hinding-hindi ako papayag sa anumang katawa-tawang kahilingan, ngumiti si Alvin at maingat na sumagot. Ikaw. Nawala ng masabi ang matanda. Saglit, ang tanging nagawa niya ay bumulong-bulong na lang, ang mga hanggal ay sumugod kung saan ang mga anghel ay natatakot na tapakan, sa kanyang hininga. Narito ang grupo ng mga pirata sa apat na maliliit na matulin na bangka. Tanong ni Jack. Nakalok ang kanyang tingin sa harapan kung saan nakita niya ang apat na miniature swift boat na mabilis na lumilipad doon. Noon, marami na rin ang nakakita. Apat lang na maliit na matulin na bangka. Mukhang maliit na grupo ng mga pirata. Wala silang kasing dami ng grupo ng mga pirata kanina. Dapat kayang hawakan ng dalawang elder ng Yin Yang sect ang ganoong kaliit na grupo, tama ba? Maraming tao ang nag-uusap sa isa't isa. Mula sa kanilang mga tono, maliwanag na napakababa ang tingin nila sa mga pirata sa apat na maliliit na matulin na bangka. Gayunpaman, marami pang ibang tao, kabilang si Alvin at ang dalawang elder ng Yin Yang sect, ay hindi nag-isip ng ganoon. Sa kanilang mga opinyon, kung ang nag-iisang pirata na nagtataglay ng makapangyarihang martial prowess ay bahagi ng grupo ng mga pirata na papunta doon ngayon, madali nilang malipol silang lahat kahit na ito ay isang maliit na matulin na bangka. Sa Cloud Continent, ang mga malalakas ay iginagalang. Ang bilang ng mga tao ay hindi nagpasya sa tagumpay ng isang labanan sa pagitan ng mga martial artist. Katulad na lamang ng kaso kung ang 10 void transformation stage na martial artist ay nakatagpo ng isang martial monarch. Ang huli ay maaaring patayin silang lahat sa loob lamang ng ilang paghinga. Isinasaalang-alang muli ang Void Transformation Stage na martial artist, ang isang powerhouse na nakaabot sa rurok ng Void ay maaari ring makapatay ng maraming mababang antas ng Void Transformation Stage na martial artist. Whoosh! 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 Ilang sandali pa, dumating ang apat na maliliit na matulin na bangka at pinalibutan ang harap, likod, kaliwa at kanan ng matulin na bangka ng Yin Yang sect. Kasabay nito, huminto rin ang matulin na bangka ng Yin Yang sect. Hindi man hiniling ng grupo ng mga pirata na lumitaw na huminto ang matulin na bangka ng Yin Yang sect, sa kasalukuyang sitwasyon ngayon, wala man lang silbi kahit na patuloy na umaandar ang matulin na bangka. Kung nagpasya ang mga kalaban na maglunsad ng isang pag-atake sa matulin na bangka, lahat ng naruroon sa barko ay mamamatay. Sa kasong ito, maaari rin silang maging mas matino at gumawa ng inisyatiba upang ihinto ang bangka upang maiwasan ang pagkasira ng matulin na bangka. Whoosh! 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 Nang umayos na ang matulin na bangka, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng sipol ng hangin at bago pa napagtanto ng karamihan ng mga tao kung ano ang nangyayari, apat na figure ang sumulpot ng wala saan sa ibabaw ng matulin na bangka. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang gintong balabal ang nakatayo sa harap ng matulin na bangka. Ang matanda ay nag-hover sa hangin na parang sumanib sa paligid, na umaago sa isang pakiramdam ng hindi nakikitang presyon. Dalawang matandang nakasuot ng pilak ang nakatayo sa magkabilang gilid ng matulin na bangka. Iisa ang pagkakatulad ng dalawang matandang nakasuot ng pilak na ito, magkapareho sila sa isa't isa. Sila ay isang pares ng kambal. Nakatayo doon, nagbigay din sila ng isang pakiramdam ng panggigipit, at habang ito ay hindi kasing lakas ng gininto ang damit na lalaki, ito ay halos pareho.
Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng tansong damit ay nakatayo sa likod ng matulin na bangka. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagwala sa bawat sulok ng matulin na bangka at sa wakas ay dumaong sa isang pulang figure. Ang gandang babae. Ang taong tinititigan niya ay walang iba kundi si Irish. Ang pinakahuling magagandang katangian ng Irish na maaaring magpabagsak sa isang buong bansa ay sapat na upang maakit ang lahat ng nabubuhay na nilalang at gawin ang sinumang lalaki na mahulog sa kanya. Sa pagkakataong iyon, bumangon ang kasakiman at pagnanasa sa mga mata ng lalaking nakasuot ng tanso habang ang isang masamang ngiti ay gumapang patungo sa mga sulok ng kanyang bibig. Ibinuko ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang bibig at binasag ang katahimikan at ang mapang-ipong kapaligiran sa matulin na bangka. Tatlo kong kapatid, magkakaroon ka na ng hipag simula ngayon. Sa sandaling ito, tila si Irish lang at ang tatlo pang kasama niya sa mundo sa mga mata ng lalaking nakasuot ng tanso. Yung ibang tao naman, hindi niya pinansin. Swish! 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 Sabay-sabay, ang matandang nakasuot ng gininto ang lalaki at ang dalawang matandang nakasuot ng pilak ay sabay na ibinaling ang kanilang mga tingin kay Irish. Agad namang nagliwanag ang tatlong pares ng mata. Napakagandang babae. Puri ng matanda na nakasuot ng gininto ang lalaki. Ang napakagandang babae ay talagang karapat-dapat sa ating ikaapat na kapatid, hinaing ng isa sa mga matandang nakasuot ng pilak. Hindi ako makapaniwala na may kaakit-akit na babae sa matulin na bangka ng yin-yang sect na ito. Ikaapat na kuya, ang swerte mo talaga sa pagkakataong ito. Tumawa ang isa pang matandang nakasuot ng kulay pilak. Haha! Nang marinig ang mga salita ng tatlong matandang ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng tansong damit ay tumawa, nasiyahan sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi niya namalayan na sa sandaling iyon, ang binata na nakasuot ng lila, na nakatayo sa tabi ng babae na kinagigiliwan niya, ay pinandilatan siya, ang kanyang singkit na mga mata ay puno ng nakakapangilabot, nakakadugong balak na pumatay. Ikaw. Nang makita ang isang tao na nagsasabi ng ganoong kabastusan sa babae ng sarili niyang young master, ang kanyang magiging young miss, Jack ay agad na nilamon ng galit. Nanginginig ang matipuno niyang katawan habang akmang gagawa siya ng kanyang hakbang. Ako ang papatay sa kanya. Isang mahinahong boses ang pumasok sa tainga ni Jack at napatigil siya sa oras. Kasabay nito, tumayo si Irish, ang kanyang pulang damit sa kanyang katawan ay kumakaway ng walang hangin tulad ng isang globe ng apoy na nagninangas ng matindi. Habang ito ay nag-aapoy ng marahas, ito ay pumailang lang sa hangin at nagbuga ng mainit na aura. Ang mainit na aura ay gumulong at napalitan ng mga bulk zone ng nagninangas na hangin, na nagdulot ng sunod-sunod na nakakapasong mga bagyo na nagparamdam sa mga taong sakay ng matulin na bangka na para silang nasa isang bulkan. Haha! Pang-apat na kuya, mukhang maikli ang ugali ng magiging asawa mo. Hindi ganoon kadaling kontrolin siya, alam mo. Tumawa ang isa sa mga matandang nakasuot ng pilak. Kung madali siyang kontrolin, ano ang pagkakaiba niya kumpara sa ibang mga ordinaryong babae? Ito ang tipo ng babae na gusto ko. Ang hot niya. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tanso ay inilabas ang kanyang dila upang dilaan ang kanyang tuyong labi. Nang muli siyang tumingin kay Irish, mas nagningning ang kanyang mga mata. Kasabay nito, ang tansong robe sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-flutter din. Kayo ang 4 Southern River Thugs. Nang malapit nang sumabog ang labanan sa pagitan ni Irish at ng lalaking nakasuot ng tanso, isang boses ang sumigaw ng malakas at nakatawag ng atensyon ng lahat. Ang taong sumigaw ng malakas ay isa sa mga elder ng yin-yang sect. Umagos ang dugo sa kanyang mukha habang nakatitig sa takot sa matandang nakasuot ng gintong damit sa kanyang harapan na parang nakakita lang ng multo. Tiyang 4 na timog ilog thugs. Kasabay nito, agad ding naubos ang kulay sa mukha ng isa pang elder ng yin-yang sect. Bakas pa sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa. Ang 4 na timog ilog thugs. Ano iyon? Bakit ang dalawang elder ng yin-yang sect na ito ay may napakalaking reaksyon? Wala pa akong narinig tungkol sa kanila noon pa. Ngunit sa tingin ko ay makapangyarihan sila. Kung hindi mawawala ng lakas ng loob ang dalawang elder na ito ng yin-yang sect. Tama. Wala pa nga sa ganitong estado ang dalawang elder ng yin-yang sect nang makaharap nila ang grupo ng mga pirata kanina.
Mukhang mas malakas ang apat na pirata na ito kaysa sa grupo ng mga pirata kanina. Kung gayon, ano ang gagawin natin ngayon? Kung titingnan ang mga ekspresyon ng dalawang elder ng Yin Yang sect, natakot kaagad ang lahat sa mabilis na bangka. Ang kawalan ng pag-asa ay nagsimulang kumalat sa kanila at sa lalong madaling panahon ay hindi na nila kontrolado. Don't tell me na sila talaga ang F4 Southern River Thugs. Biglang, tila natama ng realisasyon ng isang nasa katanghaliang gulang nang biglang namutla ang mukha. Bakit? Narinig mo na ba sila dati? Maraming tao ang naglipat ng tingin sa medyo may edad na lalaki. Kung sila talaga ang Four Southern River Thugs, pwede na nating balewalain ang ideyang mabuhay pa ngayon. Ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namutla habang bumubulong sa mahinang boses. Ang Four Southern River Thugs ay isa sa pinakamalakas sa maraming grupong pirata sa timog ng Stream River. Kabilang sa mga ito, ang Gold Thug ay isang powerhouse ng street. Marty sa The Silver. Ikalima at ikaapat na antas ng Martial Monarch Stage, kahit na ang pinakamahinang Copper Thug ay nasa 3rd level Martial Monarch Stage. Nang maabot na ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang sentensya, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng husto sa takot. Gold Thug. Silver Thug. Copper Thug. Ang mga tao sa matuli na mga bangka ay natakot na sulyap sa matanda na nakasuot ng ginto, sa mga matandang lalaki na nakasuot ng pilak, at sa nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tanso at nagsimulang mamatla kaagad. Kayong dalawa ay dapat ang Yin Yang sect elder, hindi ba? I guess it must your unlock day having to meet us, the Four Southern River Thugs. Ang matandang nakasuot ng gininto ang damit, na kilala rin bilang Gold Thug, ay nagnakaw ng casual na tingin sa dalawang maputlang Yin Yang sect na elder. Swish! Swish! Nang makita ng dalawang elder ng Yin Yang sect ang Gold Thug na nakatingin sa kanilang direksyon at sinasabi ang mga ganoong salita, agad na nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Nakiusap ang isa sa mga elder ng Yin Yang sect na may nakakatakot na ekspresyon, Senior Gold Thug, ngayon ang malaking araw ng iyong kapatid, kaya maawa ka sa amin. Handa kaming ibigay sa iyo ang lahat ng mataas na kalidad na origin stones na mayroon kami. Malaking araw. Medyo natigilan si Gold Thug. Tama. Hindi ba nagkagusto na ang kapatid mo sa babaeng iyon? Siya ay isang bihirang, ultimate beauty at kung mapapangasawa siya ng kapatid mo, ito ay dapat na basbas niya ng 3 reincarnations. Ang isa pang elder ng Yin Yang sect ay nagmamadaling pumasok. Pagdating niya doon, ninakaw pa niya ang tingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tanso at sa babaeng nakasuot ng pula na nasa di kalayuan. Ang babaeng nakapula ay walang iba kundi si Irish. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ng elder ng Yin Yang sect, ang kanyang nagyayelong mukha ay agad na natatakpan ng isa pang layer ng hamog na nagyelo habang siya ay naglalabas ng bugzo ng yelong aura na hindi pala kaibigan at hindi malapitan. Ang kanyang pares ng taglagas na mga mata ay malamig na ngayon na kumikinang na tila lalamunan na niya ang isang tao. Nagdilim kaagad ang ekspresyon ni Alvin. Ang kanyang mga mata na sobrang lamig ngayon ay nakatitig sa dalawang elder ng Yin Yang sect na para bang sila ay isang pares ng mga patay na lalaki. Walang nakakaalam kung kailan, ngunit ang kanyang pares ng mga palad ay nakapulupot ng mahigpit. Sa ngayon, nang maraming tao sa matuli na bangka ng Yin Yang sect ang tumingin sa dalawang matanda, ang paghamak ay nakasulat sa mukha ng bawat isa sa kanila. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na ang dalawang elder ng Yin Yang sect na ito ay kukuha ng isang babae upang maging kanilang kalasag upang mailigtas ang kanilang sariling buhay. Siyempre, marami din ang may pag-aalalang nakatingin sa Gold Thug, umaasang bibitawan niya sila dahil dito. Are you trying to say that my fourth brother is not worthy of her? Nang marinig ang mga salita ng matatanda ng Yin Yang sect, tumigas ang mukha ng Gold Thug habang kumikinang sa kanyang mga mata ang intensyon ng pagpatay sa kanyang gintong robe na nagsisimula na ring lumipad. 11:33. Hindi. Siyempre hindi. Nang makitang winalis ng Gold Thug ang kanyang matalim na tingin sa kanya, namula ang takot sa elder ng Yin Yang sect na ikinukulong kaya mabilis niyang umiling bilang pagtanggi. Gayunpaman, huli na ang kanyang paglilinaw. Whoosh! Nawala ang Gold Thug sa kanyang pwesto, at nang muli siyang lumitaw, nakatayo na siya sa kanyang harapan. Boom!
Bumulwak ang malawak na enerhiya mula sa katawan ng Gold Tog at bumuhos tulad ng tubig. Bago na pagtanto ng elder ng Yin Yang sect kung ano ang nangyayari, ang kanyang buong pagkatao ay nalunod na dito. Saglit, bago pa man makasigaw ng malakas ang elder ng Yin Yang sect, tuluyan na siyang nabura at naging alikabok, naiwan lamang ang isang spatial ring na unti-unting bumaba mula sa himpapawid. Ang isang 4th level martial monarch stage martial artist ay agad na nalipol sa loob lamang ng isang segundo. Ito ang kapangyarihan ng 6th level martial monarch stage. Nang makita ang eksenang ito, agad na bumungad ang kilabot sa lahat ng tao sa matulin na bangka, maliban kay Alvin, Irish at sa tatlo pang masasamang loob ng 4 Southern River Thugs, partikular sa isa pang elder ng Yin Yang sect na nakasaksi lang sa pagpatay ng Gold Thug sa kanyang kasama at ngayon ay nakahawak sa spatial ring na iniwan ng kanyang namatay na kasamahan. Nang walang pag-aalinlangan, tumakas ka. Sa isang kislap ng kanyang katawan, agad siyang nakatakas sa labas ng matulin na bangka. Gayunpaman, makakatakas kaya siya. Isinasantibi ang kanyang profundity, ang lakas lamang ng kanyang origin energy ng 4th level martial monarch stage lamang ay 2,000 ancient horn dragons na mas mahina kaysa sa 6th level martial monarch stage martial artist. Gusto ba niyang tumakas sa harap ng 6th level martial monarch stage na may napakalaking pagkakaiba sa kanilang lakas? Boom! Nang walang anumang pagdududa, ang natitirang Yin Yang sect elder ay nilipol din ng Gold Tog sa isang iglap, kasunod ng yapot ng kanyang kasama. Pagkatapos niyang mamatay, nawala na rin ang kanyang natitirang spatial ring sa mga kamay ng Gold Tog. Tumakas ka! Tumakas ka! Nang makita ang dalawang elder ng Yin Yang sect na pinupunasan, laking gulat niya ang natitira pang mga tao. Sa isang sigaw, nagsisigawan sila at nagsitaka sa lahat ng direksyon kahit hindi sila sigurado kung matagumpay silang makakatakas o hindi. Gayunpaman, alam nila na kung hindi sila tumakas, tiyak na mamamatay sila. Nang umalis ang ilan sa mga taong ito sa matulin na bangka, agad silang nilamon ng malakas na gravitational pull ng Stream River at tuluyang binawian ng buhay. Ang natitirang mga tao ay namutla kaagad nang maalala nila kung gaano kakilakilabot ang tubig ng ilog ng Stream River. Sandaling nanatili sa matulin na bangka ang isang grupo ng mga nagpanik na tao na masunurin habang nakatingin sa kawalan ng pag-asa sa Gold Tog at sa dalawang Silver Tog na gutom na nakatingin sa kanila. Walang gumalaw sa matulin na bangka, kahit na sina Alvin at Jack. Ikaw ay karapat-dapat na maging akin, ang Copper Thugs, babae. Kung paanong ang matulin na bangka ay madilim, isang boses ang umalangaw-ngaw at nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang Copper Thug mula sa 4 Southern River Thugs ang nakikipag-usap kay Irish. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay isang matalim at matulin na espada na ibinabala ni Irish. Swish! Ang isang malupit na pulang apoy ay sumirit mula sa isang 5 talampakang haba na pulang flexible na espada, iyon ay tulad ng isang maapoy na pulang espiritong ahas at hindi nagtagal ay nagbagong anyo upang maging isang nagninangas na dragon na naglabas ng mga pangil nito sa Copper Thug. Kasabay nito, ang sunod-sunod na pagsabog na nakakatalim ng tainga ay sumabog sa hangin kung saan dumaan ang nagninangas na dragon. Matapos pigain at pinindot ang daloy ng hangin sa hangin, ito ay tumalbog, at bumulwak ang nakakapasong mga alon ng hangin. Sandaling binalot ng mainit na bagyo ang mga taong sakay ng matulin na bangka. Gayunpaman, sa ngayon, walang sinuman sa mga tao ang may estado ng pag-iisip na mag-alala tungkol dito, lalo na ang panoorin ang labanan sa pagitan ni Irish at ng Copper Thug. Sa sandaling iyon, lahat sila ay sabik na nakatingin sa Gold Thug at sa dalawang Silver Thug sa di kalayuan. Nasa kamay na ng tatlong ito ang mahihina nilang buhay. Kung ang tatlong ito ay nagpasya na patayin sila, walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Relax, bago pa mapaamo ng 4th brother ko ang future wife niya, we won't make any move on you guys at all. Gusto pa rin naming maging saksi kayong lahat para sa 4th brother namin, walang paabi ang Gold Thug, puno ng nakakatuwang tawa ang kanyang boses. Tama iyan. Ang dalawang Silver Thug ay tumango rin tulad ng Gold Thug, ang kanilang atensyon ay nasa Copper Thug at Irish na nagsimula na sa kanilang labanan. Itong hipag natin ay nakakamangha. First level martial monarch stage lang at naiintindihan na niya ang napakalakas na fire and sword profundities.
Ang isa sa mga Silver Thugs ay nanood ng ilang sandali bago nagkomento ng pagtataka. Sa pamamagitan lamang ng cultivation base ng first level martial monarch stage, nagagawa niyang pakilusin ang heaven and earth energy na magkasama upang maging lakas ng isang sinaunang Black Dragon. Sa ganoong kapangyarihan, hindi siya dapat maging tao. Ang isa pang Silver Thug ay pumasok sa pipe. Tao man siya o hindi, hindi mahalaga basta mahal siya ni fourth brother, the Gold Thug chimed in. Ang Gold Thug at ang dalawang Silver Thug ay casual na nagpapalitan ng usapan sa isa't isa, ngunit ang mga tao sa matulin na bangka, sa kabilang banda, ay nasa matinding paghihirap. Gayunpaman, nang mapagtanto nilang hindi sila mamamatay sa ngayon, tumingin din sila sa direksyon kung saan nakatingin ang tatlo at pinanood ang lalaki at babae na nakikipaglaban. Ang babaeng nakapula ay gumalaw na parang apoy. Ang bawat pag-atake niya ay tila naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Whoosh! Isang sunod-sunod na tunog ng paghiwa ng espada na nawala sa sandaling lumitaw. Ang mga ito ay tumama sa kanilang mga tainga tulad ng dagandong ng kulog. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng ginto ay humawak sa isang sword breaker sa bawat kamay niya. Sa bawat galaw niya, ang mga sword breaker ay ginagamitan ng napakalakas na puwersa na nagdulot ng sunod-sunod na hangin. Nang hampasin sila at binawi, para silang nakabuo ng malayong lambat na binalot ng pula ang babae. Bawat isa sa kanila ay may silhwete ng sinaunang itim na dragon sa itaas ng kanilang dalawa ng ulo na may ilang libong silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon din. Gaano kalakas? Hindi ako makapaniwala na ganito siya kalakas. Eksakto, ang babaeng ito ay talagang kamangha-mangha na magagawang makipaglaban sa isang pagkapata sa Copper Thug. Nakakalungkot na ang Copper Thug ang pinakamahina sa 4 Southern River Thugs. Kahit na kaya niyang talunin ang Copper Thug, hindi pa rin niya kayang labanan ang 3 pang Thug at iligtas tayong lahat. Ang grupo ng mga tao na orihinal na pumupuri kay Irish ay unti-unting nabawasan ang kanilang pag-asa nang matapos na ang kanilang pag-uusap, at hindi nagtagal ay tuluyan na silang nawalan ng pag-asa. Young Master, matatalo ba siya ni Miss Irish? Si Jack ay nanunood ng malaking labanan sa harap ng kanyang mga mata na may malungkot na ekspresyon. Bilang first level martial monarch stage, mahina niyang nakikita ang dalawang matulin na paggalaw. Oo naman. Si Alvin, na nanunood din ng laban, ay tumango ng buong kumpiyansa. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng tanso, ang Copper Thug, ay mayroong cultivation base ng 3rd level martial monarch stage. Nang ang kanyang origin energy ay ganap na pinakawalan, ito ay katumbas ng lakas ng 4,000 sinaunang may sungay na dragon. Kasama ng boost mula sa Grade 1 Spirit Weapon sa kanyang mga kamay, maaari itong magbigay sa kanya ng strength boost ng humigit kumulang 3,500 Ancient Horned Dragons. Bilang karagdagan, naintindihan niya ang isang 3rd level Monarch Stage Profundity at 2 9th level Void Transformation concepts. Ang una ay katumbas ng lakas ng 4,000 sinaunang may sungay na dragon habang ang huli ay may lakas na 2,000 sinaunang sungay na dragon sa kabuuan. Para sa kadahilanang ito, ang lakas na nakapaloob sa Double Sword Breaker na hawak niya ay may kapangyarihan ng isang sinaunang itim na dragon na idinagdag kasama ng humigit kumulang 3,500 na sinaunang may sungay na dragon. Ang cultivation base ni Irish ay nasa first level martial monarch stage. Ang kanyang origin energy ay may lakas ng 2,000 Ancient Horned Dragon. Inilabas niya ang kanyang buong potensyal, kaya niyang ilabas ang lakas ng isang sinaunang itim na dragon at 4,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Nang ang lahat ng nasa eksena ay nakatuon kay Irish at sa Copper Thug, malinaw na nakita ni Alvin ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng ulo ng Copper Thug. Nakikita niya na dahil sa pagkakaiba ng lakas ng 500 sinaunang may sungay na dragon kasama ang 3rd level Monarch Stage Profundity na naintindihan ng Copper Thug, mahina niyang supulan si Irish. Mahirap para kay Irish na makamit ang kanyang tagumpay sa isang labanan, kaya ang tanging magagawa niya ngayon ay maghintay ng pagkakataong magpakita ng sarili. Isang pagkakataon upang ilabas ang kanyang kamatayan. Para sa kadahilanang ito, siya ay sadyang nakipag-away sa Copper Thug. Haha, fourth kuya.
Don't tell me hindi mo man lang makontrol ang magiging asawa mo. Tumawa ng malakas ang Gold Dog. Tama na, ikaapat na kuya. Kung hindi mo makontrol ang aking hipag at kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin, ha? Eksakto. Gayunpaman, bilang iyong mga kapatid, matutulungan ka lang namin ngayon, alam mo. Kapag oras na para sa inyong dalawa na tapusin ang inyong pagsasama, wala na kaming magagawa para tulungan kayo kung hindi nyo pa rin siya kayang kontrolin, panunuya ng dalawa pang Silver Thugs. Ang Copper Thug ay sobrang galit na ang kanyang mukha ay lubusang namula. Ang pag-atake sa kanyang kamay ay naging mas mabangis habang lumilipas ang panahon, na pinipilit si Irish na umatras paatras na tila siya ay nasa isang hindi magandang posisyon. Ang mga salita ng tatlong tulisan ay malinaw na narinig ni Alvin, na naging dahilan ng pagdilim ng kanyang mukha. Whoosh! Sa huli, hindi na siya nakatiis nang bigla siyang tumayo. Nagulat si Jack sa kanyang paglipat, na naging dahilan upang sumunod din siya. Nang ang origin energy sa katawan ni Alvin ay gumulong at malapit ng mag-charge. Swish! May hinihiwa na tunog na agad na nawala nang lumitaw ito ay biglang umalangaw-ngaw. Ito ay malayong mas condensed at mas mabilis kaysa sa tunog ng paghihiwa ng espada kanina. Pang-apat na kapatid. Kasabay nito, narinig ni Alvin ang matinis na sigaw ng Gold Thug at ng dalawang Silver Thug. Tumingin kaagad si Alvin. Sast! Sa wakas ay natagpuan na ni Irish ang kanyang pagkakataon. Gamit ang isang pag-aantok ng kanyang espada, tinusok niya ito sa dibdib ng Copper Thug nang walang sagabal tulad ng isang nagninangas na phoenix na mabilis na sumibol. Sa sumunod na sandali, ang katawan ng Copper Thug ay nahati sa dalawa bago ito nasunog at naging abo. Sa sandaling nakita ni Alvin ang eksenang ito, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Siya ang pumatay sa Copper Thug. Sa una, ang mga tao sa mabilis na bangka ay natigilan sa hindi paniniwalang gumagapang sa kanilang mga mukha. Sa lalong madaling panahon, nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Sa aksyon niyang ito, hinding-hindi siya bibitawan ng Gold Thug at Silver Thugs. Matapos bumalik sa katinoan ng mga tao, tumingin sila kay Irish nang may nakakaawang tingin. Sa kanilang mga opinyon, si Irish, na ang lakas ay isang bingaw lamang na mas mataas kaysa sa Copper Thug, ay hindi magagawang talunin ang alinman sa tatlong pinakamalakas na tao sa 4 Southern River Thugs, lalo pat talunin silang tatlo ng sabay-sabay. Tulad ng kanilang naisip nang masaksihan ng Gold Thug at Silver Thugs ang eksena kung saan pinatay ang Copper Thug, nakatayo sila doon sa pagkabigla habang ang isang malagatas na apoy ay nagsimulang tumaas ng walang kabuluhan mula sa kanilang mga katawan. Ang tatlong pares ng mga mata ay agad na tinina ng pulang-pula habang kumikinang sila sa isang nakagigimbal na intensyon na pumatay na parang lalamunan nila ang isang tao. Kayo bitch! Paano mo ipapatay ang ating ikaapat na kapatid? Kakailanganin mong magbayad gamit ang iyong sariling buhay. Ang isa sa mga Silver Thugs ay umiyak ng mapait habang sumusugod siya kay Irish. Noong nasa kalagitnaan pa lang siya mula sa kanya, ang Heaven and Earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ay sumailalim na sa isang nakakasira ng mundong pagbabago. Ang mga silwete ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon ay mabilis na naglaho at nagbago upang maging isang sinaunang itim na dragon kasama ang maraming sinaunang may sungay na dragon. Nang lumitaw ang isang makitid na saber sa kanyang kamay, muling nagbago ang Heaven and Earth phenomenon. Sa huli, may kabuoang isang silwete ng sinaunang itim na dragon at mahigit 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Ikaapat na antas ng Void Transformation Stage. 4th Level Martial Monarch Profundity. 2 na antas na Void Transformation Concepts. Isang Grade 2 Spirit Saber. At ito ang Silver Thug na mas mahina. Gayunpaman, sa lakas na ipinakita niya, nalampasan nito ang kay Irish. 11:34. Whoosh! Ang Saber Ray ay tumama mula sa kamay ng Silver Thug. Kasama ng puwersa na maaaring hatiin ang isang bundok sa kalahati, nagdulot ito ng malutong, nakakatalim na sable na humahampas patungo kay Irish na nakatayo sa di kalayuan. Mamatay! Habang ang Saber Ray ay nagmamadaling pababa, isang malamig na kinang ang lumabas sa mga mata ng Silver Thug habang siya ay sumigaw ng malakas sa parehong oras.
Sabay-sabay, pinaikit ng maraming tao sa matulin na bangka ang kanilang mga mata. Pakiramdam nila ay tiyak na mamamatay si Irish at hindi nila matiis na panoorin siyang pinatay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang kanilang mga mata ay nagmulat muli ng mabilis dahil wala silang narinig na anumang madyugaw na laslas mula sa saber ng Silver Tog. Sila ay hindi kapani-paniwalang naguguluhan. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, natigilan sila sa kanilang nakita. Mahal na Panginoon! Hindi ba ito masyadong malayo? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, isang lilang figure ang nakatayo sa harap ng Silver Tog na katatapos lang umatake, at ang isang kamay niya ay nakakapit sa Grade 2 Spirit Saber na nahulog mula sa kamay ng Silver Tog. Kasabay nito, ang Saber Ray na bumaril sa Grade 2 Spirit Saber ay napilitang bawiin. Sa huli, ito ay ganap na umatras sa Espiritu Saber at nagkalat. Paano ito posible? Nakatitig sa binata na nakasuot ng purple na kakahawak lang ng kanyang Grade 2 Spirit Saber na walang dala, hindi nangangailangan ng kahit kaunting pagsisikap, ang Silver Tog ay lubos na nataranta. Actually, hindi lang siya. Maliban kina Irish at Jack, lahat ng nasa mabilis na bangka, kasama ang Gold Tog at ang isa pang Silver Tog, ay nakatingin sa kanya habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Nakatayo mula sa malayo, tinitigan ni Irish ang lilang figure na nakatalikod sa kanya. Isang kinang ang sumilay sa kanyang taglagas na mga mata, isang kinang na kasing banayad ng tubig. Sa tuwing nahulog siya sa mga kritikal na kalagayan, tiyak na lilito siya. Pakiramdam niya ay ligtas siya hanggat naroon siya. Mag-ingat ka, third brother. Hindi nagtagal, bumalik sa katinoan ang Gold Tog. Habang dumilim ang kanyang mukha, ang kanyang katawan ay kumikislap na parang bugzo ng hangin habang siya ay sumusugod patungo sa lilang figure na nakatayo sa harap ng Silver Tog. Gayunpaman, magagawa ba niya ito? Boom! Halos sa sandaling kumilos ang Gold Tog, pinitik ni Alvin ang kanyang kamay at inalis ang Grade 2 Spirit Saber na nasa kamay ng Silver Tog. Gamit ang isang sampal ng kanyang kamay, humamplas siya pasulong patungo sa dibdib ng Silver Tog. Fused Profundity. Kasabay nito, isang limang kulay na energy streak ang tumaas mula sa kamay ni Alvin at dumapo sa katawan ng Silver Tog na parang mga tuyong dahon na nalalaglag, nadudurog ang kanyang mga laman loob at pinalipad siya pabalik. Ang Silver Tog ay ipinadala na lumipad sa direksyon kung saan lumilipad ang Gold Tog. Sa isang sandali, nahuli siya ng isang nakakatakot na Gold Tog sa isang kahabag-habag na paraan. Third brother. Third brother. Tiningnan ng Gold Tog ang Silver Tog na hindi na humihinga sa kanyang mga bisig habang siya ay sumisigaw ng malakas sa isang nakakatalim na pitch. Pow! Sa sandaling ito, ang isa pang Silver Tog ay napahiyaw sa sakit. Ang pagkamatay ng kanyang kambal na kapatid ay tumusok sa kanyang puso na parang kutsilyo, na nag-iwan sa kanya ng matinding dalamhati. Boom! Tulad ng Silver Tog na ang noo ay umaagos sa malamig na pawis at ang mga mata ay pulang-pula, ang mga mata ay bumalik sa kanyang sentido, ang origin energy ay sumirit mula sa kanyang katawan, na nag-transform sa isang malagatas na puting apoy na sinundan ng malapitan ng profundity at concept. Sa sumunod na sandali, ang kanyang buong pagkatao ay lumipad palabas at mabilis na tumakbo patungo kay Alvin na parang isang kanya na pinaputok. Whoosh! Gaya ng kanyang kambal na kapatid, ang saber na ginamit niya ay Grade 2 Spirit Saber din. Sa ngayon, dahil sa pagkamatay ng kanyang kambal na kapatid, tuluyan na siyang nawalan ng katinoan at katwiran, walang pakialam kung sapat ba ang kanyang lakas para patayin si Alvin o hindi. Isa na lamang ang natitira sa kanyang isipan, ang patayin ng binata na nakasuot ng lila at ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Ikalawang kapatid. Nang bumalik ang Gold Tog sa kanyang katinoan mula sa kanyang kalungkutan, ang tanging nakita niya ay ang kanyang pangalawang kapatid na sumusugod patungo sa binata na nakasuot ng lila. Saglit, hindi niya maiwasang mamatla kaagad. Whoosh! Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang Gold Tog ay lumipad sa pinakamabilis na posibleng bilis at nag-zoom patungo sa kanyang pangalawang kapatid, sinusubukang iligtas siya. Boom! Sa wakas, ang saber sa kamay ng Silver Tog ay naputol at dumapo kay Alvin.
Bilang isang tao sa 5th level martial monarch stage, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa kanyang nakababatang kambal na kapatid. Kapag nailabas niya ang kanyang buong lakas, maaari niyang ilabas ang lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon. Swish! Ang saber na naglalaman ng puwersa ng dalawang sinaunang itim na dragon ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, kahit na ang mga tao sa mabilis na bangka ay naramdaman nila ang matalim na saber chi na umaagos patungo sa kanila. Lahat sila ay hindi napigil ang magkaroon ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Siyempre, kakaunti lang sa matuli na bangka ang malinaw na nakikita ang mga kilos ng Silver Tog. Malinaw pa rin silang nakikita ni Irish at Jack na may kaunting kahirapan. Gayunpaman, nasaksihan ang mukha ni Alvin na may ganoong pag-atake mula sa Silver Tog, ngunit hindi pa rin kumikilos para makaiwas, hindi nila maiwasang maramdaman na ang kanilang mga puso ay itinaas ng mataas habang sila ay napuno ng nakakatakot na pagkabalisa. Kahit na nakita nila kung paano pilit na hinarang ni Alvin ang pag-atake ng pinuno ng Gold Devouring Organization sa huling pagkakataon, ang lakas na taglay ng pinuno ay nasa ibang antas na ang Silver Tog na ito ay nasa harapan nila. Ang isa ay nasa lupa habang ang isa ay nasa langit. Ang pag-atake ng Silver Tog ay talagang naglalaman ng lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon para sa nakakatakot. Dalawang silhouette ng mga sinaunang itim na dragon. Kasing bilis ng kidlat, nakikita pa rin ng ilang tao na may matalas na paghatol ang heaven and earth phenomenon na lumitaw sa itaas ng ulo ng Silver Tog. Sandaling naningkit ang kanilang mga mata habang napuno ng gulat ang kanilang mga mukha. Fiyo. Sa lalong madaling panahon, nakahinga ng maluwag sina Irish at Jack. Malinaw nilang nakikita na nang tumama ang talim ng Silver Tog at tatama na sana kay Alvin, biglang nawala si Alvin nang walang bakas sa lugar. Umiilaw ang dragon sa siyam na langit. Nang maramdaman ang matalim na saber chi na dumampi sa kanya, agad na inihagis ni Alvin ang kanyang martial technique. Na parang nag-transform siya sa isang maliksi na banal na dragon, nanginginig siya habang pasulong. Maliban sa pag-iwas sa gilid, gumawa din siya ng detour at pumunta sa likod ng Silver Tog. Boom! Ang isa pang palad ay nakatulak pasulong, kinuha ang buhay ng Silver Tog kasama nito. Ngayon, 3 sa 4 na Southern River Togs ay patay na. Tanging ang Gold Tog na lang ang natitira ngayon. Sino ka ba talaga? Ang Gold Tog, na nabigong iligtas ang Silver Tog sa oras, ay biglang huminto at nagtanong kay Alvin na may seryosong ekspresyon. Gayunpaman, ang tugon ni Alvin ay dumating sa anyo ng pagkilos. Sa pitik ng kanyang braso, lumitaw ang isang espada mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay. Ang espadang iyon na nagbuga ng aura na nakakapagpadugo ay walang iba kundi ang kanyang quasi-royal grade spirit sword. Wala akong pakialam kung sino ka. Papatayin kita ngayon at ipaghihiganti ang 3 kapatid ko. Dahil hindi siya pinapansin ni Alvin, ang mukha ng Gold Tog ay naging mas graver, at isang espada din ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang espada na may magaan na sumasayaw at umiikot sa paligid nito. Isang grade 1 spirit sword. Nang makita ang espada sa kamay ng Gold Tog, bahagyang nagulat si Alvin. Gayunpaman, hindi niya ito nakitang kakaiba. Ano man ang mangyari, ang Gold Tog ay nasa 6th level martial monarch stage pa rin. Kung wala man lang siya kahit isang grade 1 spirit weapon, ibig sabihin ay hindi siya masyadong maganda tingnan. Gusto mo silang ipaghiganti. Tingnan natin kung kaya mo pa ba o hindi. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay sinagot ni Alvin ang Gold Tog. Kung bigyang pansin ng isa, malinaw na makikita na may kakaibang bahid ng kilig sa lalim ng kanyang mga mata. Kahit na mula ng taglay niya ang lakas na ito, si Alvin ay hindi pa nakakalaban nito ng malaya dahil ang mga kalaban na nadatnan niya noon ay mas mahina kaysa sa kanya. Sa ngayon, ang Gold Tog sa kanyang harapan ay nasa 6th level martial monarch stage at siya ang pinakamalakas na kalaban na nakilala niya sa kanyang buhay. Pagdating sa mga tuntunin ng lakas, siya ay halos mas mababa sa kanya. Kung hindi niya ilalabas ang kanyang buong potensyal, karaniwang imposible para sa kanya na talunin ang Gold Tog. Dahil dito mismo siya ay nasa sabik.
Sa wakas ay nagawa niyang hindi napigilan ang kanyang mga kamay at paa sa labanang ito. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang dugo sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumulo sa galit. Papatunayan ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Sa harap ng panunokso ni Alvin, ang Gold Thug ay walang takot. Ang ginintoang balabal sa kanyang katawan ay umungol, at ang malagatas na puting apoy na tumataas mula sa kanyang katawan ay nagsimulang magbago rin ng mabilis. Nagsimulang mag-alab ang pag-asa sa puso ng mga tao sa mabilis na bangka na nawalan na ng optimismo noong una pagkatapos na patayin ni Alvin ang dalawang Silver Thugs ng sunod-sunod. Ang pag-asa ng kaligtasan. Kung sila ay naruroon na may pag-asang mabuhay, sino ang hindi gugustuhing mabuhay? Sa isang sandali, nagsimula silang manalangin sa kanilang mga puso ng tahimik, umaasa na ang misteryosong binata na nakasuot ng lila ay maaaring maalis ang Gold Thug at iligtas sila mula sa krisis na ito. Ganito talaga siya kalakas. No wonder naglakas loob siyang suwiin ang mga matatanda ng Yin Yang sect. Ang matandang lalaki na orihinal na nakaupo malapit sa Alvin, ang mismong matandang lalaki na mabait na nagbabala kay Alvin noong nasa tabi sila ng Stream Riverside, ay nakatitig na ngayon sa lilang figure na lumilipad sa malayong kalangitan, na nasa isang pagkapatas sa Gold Thug, ang kanyang bibig ay nakanganga ng malapad. Young Master. Tiningnan ni Jack si Alvin na may bahagyang hindi mapakali na paraan habang ang kanyang mga palad ay nakataas sa mahigpit na mga kamao. Para naman kay Irish, tahimik lang siyang nakatayo sa gilid. Ang kanyang tingin kay Alvin ay kasing banayad ng tubig. Medyo nawala na rin ang hamog na nagyelo sa pinakamagandang maselang mukha niya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ang Gold Thug, na nakabuo na ng solidong momentum sa isang kisap lang ng mata, ay nawala sa kanilang mga mata na parang hindi pa siya nakapunta roon. Boom! 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 Gayunpaman, ang sunod-sunod na pagsabog at ang mga bagzo ng bagyo na humahampas sa kanila ay tila nag-aalarma ngayon, na nagbabala sa kanila na ang Gold Thug ay hindi nawala. Sa sobrang bilis niya ay hindi na nila naabutan ng mga mata ang paggalaw niya. Bago nila napagtanto kung ano ang nangyayari, napansin nila na ang isa pang lilang figure ay nawala rin ng walang bakas sa harap ng kanilang mga mata. Boom! 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 Kasabay nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay nagsimulang umikot sa itaas ng kalangitan at patuloy na nagtipon sa isang organikong anyo. Malapit nang magkaroon ng hugis ang heaven and earth phenomenon. Maliwanag na ang mga mata ng mga nakapaligid na manunood ay napuno ng pag-asa. Swoosh! Swoosh! Sunod-sunod, dalawang tunog ng paghampas ng espada ang nawala sa sandaling lumitaw ang mga ito ng halos magkasabay at biglang tumigil ng walang babala. Snap! Snap! Dalawang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw. Ang harap at likod ng matulin na bangka ay nahiwa ng sword ray na napakabilis. Sa kabutihang palad, hindi nito nasira ang mahalagang bahagi ng matulin na bangka. Kung hindi, magiging mahirap para sa matulin na bangka na mapanatili ang posisyon nito sa pagpasada at ito ay bumulusok sa Stream River, na magiging abo. Sa mga mata ng nagbabantay na pulutong, ang mga kulay ube at ang mga gintong figure ay lumilitaw paminsan-minsan bago naglaho muli sa kanilang paningin. Mabilis ang takbo nila kaya nataranta ang mga tao. Talagang tugma siya sa lakas sa Gold Thug. Di wag mong sabihin sa akin na isa rin siyang 6th level martial monarch stage powerhouse. Maraming tao ang lubos na nataranta. Sa lalong madaling panahon, isa-isa nilang itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa heaven and earth phenomenon na nagtitipon sa langit. Ang heaven and earth phenomenon ay nabuo ng magkahiwalay, na pagmamay-ari ni Alvin at ng Gold Thug. Unang lumitaw ang Gold Thugs. Nang kumilos siya at pinakilos ang kanyang heaven and earth energy, natipon ito upang maging kabuo ang dalawang sinaunang itim na dragon silhouette kasama ang karagdagang 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa madaling salita, kapag nailabas niya ang kanyang buong potensyal, maaari niyang ilabas ang lakas ng dalawang sinaunang itim na dragon kasama ang 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Siya ay nasa 6th level martial monarch stage, at mayroon din siyang grade 1 spirit sword.
Hindi isinasaalang-alang ang kalaliman na naintindihan niya, maaari na niyang ilabas ang lakas ng isang sinaunang itim na dragon kasama ang 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Nang ganap na pinakawalan ang origin energy ng isang 6th level martial monarch stage martial artist, ito ay katumbas ng lakas ng 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Isang grade 1 spirit sword ang nagbigay ng power boost ng humigit kumulang 7,000 sinaunang may sungay na dragon. 1135. Bukod doon, naintindihan din ng Gold Tog ang dalawang uri ng profundities at isang concept. Sila ay ang 6th level Monarch Stage Profundity, ang 1st level Monarch Stage Profundity, at ang 9th level Void Transformation Concept. Ang una ay katulad ng kapangyarihan ng 7,000 sinaunang may sungay na dragon habang ang huli ay katulad ng 2,000 at 1,000 sinaunang sungay na dragon bawat isa. Kasama ang origin energy at ang spirit weapon, maaaring pakilusan ng Gold Tog ang lakas ng 2 sinaunang itim na dragon at 5,000 sinaunang may sungay na dragon sa kanyang buong puwersa. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw ang sipol ng espada sa matulin na bangka. Ang purple at gold silhouettes na kumikislap ay nagdala ng laban sa itaas ng langit nang hindi sinasadya. Ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa Gold Tog. Isang bulalas ang narinig sa sandaling iyon. Ang mga tao sa mabilis na bangka ay tumingin sa langit ng sabay-sabay at napagtanto ang langit at lupa na kababalaghan na lumitaw sa ibang pagkakataon. Mayroong 2 sinaunang Black Dragons, silhouette at 6,000 Ancient Horned Dragons, silhouette. Iyon ang lakas ni Alvin, ang binata na nakasuot ng purple na nasangkot sa isang masiglang pakikipaglaban sa Gold Tog sa ngayon. Ang kanyang 1st level Fused Profundity ay katulad ng kapangyarihan ng 2 sinaunang itim na dragon. Ang ikalawang antas na Martial Monarch Stage Origin Energy sa buong puwersa ay katulad ng lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa pamamagitan ng paggamit ng Quasi-Royal Grade Spirit Sword bilang isang boost, ito ay magtataas nito sa lakas ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon. Kahit na ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa Gold Tog ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon, mukhang wala siyang kapangyarihan. Sa lalong madaling panahon, napansin ng maraming tao. The Gold Tog's the leader of the 4 Southern River Togs, and he has went through at least 10,000 fights in his life. He has reached perfection in his combat experience and techniques, ilan sa mga mas may karanasang tao ay bumulong. Kahit na ganoon, hindi ba ito katawa-tawa? Paano niya hindi pinansin ang agwat ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon? Marami sa kanila ang natigilan. Para sa kanila, ito ay isang bagay na hindi maarak. Young Master. Tila nagpipigil sa kanyang buong lakas, mahinang ungol ni Jack habang nakatingin sa mga silhouette na nagsalubong sa isa't isa sa harapan ng kanyang mga mata. Touchstone. Nagsalita si Irish gamit ang kanyang magagandang labi na isang bihirang pangyayari, ang kanyang hininga ay mabango tulad ng mga bulaklak. Tulad ng sinabi ni Irish, itinuring ni Alvin ang Gold Tog bilang kanyang touchstone sa ngayon. Mula nang magkaroon ng ganoong lakas, bagamat nakapatay siya ng ilang martial monarch powerhouses, ang kanilang mga kakayahan ay isang malaking agwat kumpara sa kanya. Hindi sila nag-aaway sa parehong antas gaya niya. Gayunpaman, ang kakayahan ng Gold Tog ay isang hamon sa kanya noong araw na iyon. Natural, ang Gold Tog ay nagawang pagbantaan siya sa ilalim ng kalagayan ni Alvin na hindi gumagamit ng Sword Profundity. Hanggang ngayon, ginamit lang ni Alvin ang Origin Energy, Fused Profundity at ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword sa kanyang kamay. Hindi pa niya nagagamit ang 1st level Monarch Stage Sword Profundity. Gayunpaman, napansin niya ang kanyang kakulangan habang nagpapatuloy ang laban. Ang Gold Tog ay mas mahusay kaysa sa kanya pagdating sa karanasan at diskarte sa labanan. Nalinang niya ang bawat martial skill kabilang ang paggalaw, pakikipaglaban at defensive martial skill sa kanilang pinakamabuting antas. Ayon sa espekulasyon ni Alvin, ang 3 martial skill ng Gold Tog ay dapat nasa Heaven Rank Advanced level. Mayroon kang 1,000 sinaunang Horned Dragon Strength na higit sa akin at ang laban ay isang tie. Useless. Nanunuya si Gold Tog matapos humiwalay muli kay Alvin. Ang kanyang tono ay sarcastic at puno ng paghamak.
Bagamat sinabi niya iyon ay may matinding takot sa kanyang mga mata. Siya ay mapalad na ang mga diskarte at karanasan sa pakikipaglaban ni Alvin ay malayo sa kanya. Kung hindi, mapapahamak siya batay sa agwat ng lakas ng 1,000 sinaunang sungay na dragon. O talaga? Sa lalong madaling panahon, isang malamig na boses ang dumating sa tainga ng Gold Dog. Boses iyon ni Alvin. Habang umiikot ang Gold Dog, nakita niya si Alvin na iniindayog ang kanyang quasi-royal grade spirit sword, na handang magsagawa ng sword skill na hindi niya ipinakita kanina. Anong nangyayari? Sa sandaling nakita niyang itinaas ni Alvin ang kanyang braso, naramdaman ng Gold Dog ang lamig na tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa diretso sa kanyang ulo. Nakalibot na siya sa southern area ng Stream River kung saan nagkaroon siya ng matinding instinct. Maraming beses nang nailigtas ng kanyang instinct ang kanyang buhay, kaya naman lagi siyang nagtitiwala sa kanyang instinct. So, kanina lang siya nagtitimpi. Nakakatakot ang hitsura ng Gold Dog. 9 Dragons Radiant Flash. Sa wakas ay lumipat si Alvin. Sa pag-awit niya ng quasi-royal grade spirit sword, 9 na sinag ng espada ang mabilis na lumipad sa hangin at naging 9 na divine dragon na lumitaw na buhay. 18 sukdulang sinag ng mga ilaw ang kinunan mula sa mga mata ng 9 na divine dragon at direktang dumapo sa mga mahihinang bahagi ng katawan ng Gold Dog. Ito ay sapat na para sa 18 sukdulang sinag ng mga ilaw na tumama sa mga mahihinang bahagi sa buong katawan ng Gold Dog. Swoosh! Nagbago ang ekspresyon ng Gold Dog. Sigurado siyang hindi ipinakita ni Alvin ang lahat ng mayroon siya kanina. Nang walang anumang pagkaantala, inikot niya kaagad ang origin energy sa kanyang katawan at ginawa ang kanyang defensive martial skill. Isang defensive na ningning ang bumangon sa loob ng kanyang katawan at bumalot sa kanyang buong pagkatao. Bukod doon, inihampas niya ang espada sa kanyang kamay na parang hangin na umiihip patungo sa 18 sukdulang sinag ng mga ilaw na paparating sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang kanyang martial skill sa paggalaw. Ito ay hindi na siya ay nais na. Wala siyang oras. Ang bilis ng 18 sukdulang sinag ng mga ilaw ay lumampas sa bilis ng kanyang pag-iwas. Whoosh! 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 Ang 18 sukdulang sinag ng mga ilaw ay bumagsak sa Gold Dog na parang pagbagsak ng ulan. Bagamat nagawang harangin ng Gold Dog ang 12 sa kanila, ang natitirang 6 ay tumusok pa rin sa kanyang katawan. Naturally, ang mga sukdulang sinag ng mga ilaw na nagawa niyang harangan ay nakatutok sa kanyang mga vulnerable spot. Wala na siyang ibang magawa kundi ang hayaang tumama sa kanya ang natitirang 6 na ultimate beam ng mga ilaw. Ang mga ito ay pagpuntirya para sa kanyang mga binti, at mayroong 3 madugong butas sa bawat isa sa kanyang mga binti sa susunod na segundo. Naputol ang mga paa niya ng ganoon lang. Bagamat hindi siya mawawala ng buhay dahil sa pananakit at hindi rin ito makakaapekto sa kanyang kakayahan, natakot siya. Paano kung ang 18 sukdulang sinag ng mga ilaw na ginawa ni Alvin sa susunod na pagkakataon ay nakatutok sa kanyang mga vulnerable na bahagi ng katawan? Matatakasan ba niya muli ang kamatayan? Napakalakas. Napakalakas ng sword skill. So, nagpipigil siya. Nagtataka lang ako kung paano magiging tay ang laban sa Gold Dog kung mayroon siyang 1,000 ancient horned dragons, strength na higit pa sa Gold Dog. Ang mga tao sa matulin na bangka ay sumilay ang masayang ngiti sa kanilang mga mukha nang makitang naputol ang mga binti ng Gold Dog. Alam nilang nakaiwas na sila ng bala sa pagkakataong ito. Kaya, siya talaga ang makapangyarihan. Hindi ko na siya kailangang bigyan ng babala kanina sa Stream Riverside sa kabila ng lahat, bumantong hininga ang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng karamihan. Young Master. Nagpakita si Jack ng kaakit-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Tahimik na nakatayo doon si Irish habang may sumilay ng ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Sir, inaamin ko na hindi kita kayang ipaglaban. Dahil wala ka namang natalo ngayon, tapusin na natin to. Paano kung ibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan na inipon ko sa loob ng maraming taon? Ang Gold Dog, na ang mga binti ay naputol at kasing putla ng kumot, ay gustong tawagin ito kahit nakasama si Alvin. Naturally, ang pagtawag dito ay isang disguise lamang. Natakot siya.
Natatakot siya kay Alvin ngayon. Alam niyang kung magpapatuloy ang laban nila, hindi lang siya makakatakbo, mamamatay pa siya sa espada ni Alvin. Hindi ba akin ang kapalaran mo kung papatayin pa kita? Ngumiti si Alvin sa pang-aalipusta at sarkastikong sinabi. Kung ano man ang nasa spatial ring ko ay ikasampung bahagi lang ng yaman na taglay ko. Kung papatayin mo ako, mawawala sa iyo ang mabigat na kapalaran na iningatan ko sa ibang lugar. Nang marinig ang sinabi ni Alvin, hindi nagbago ang ekspresyon ng Gold Tog at mahinahong sinabi niya. Talaga. Lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Alvin. First time kong marinig iyon. Itatapon ng walang awa na pirata ang kanyang kayamanan sa ibang lugar. Dahil ba kulang ang spatial rings mo? I don't think so. Si Alvin ay pinagmamasdan ng Gold Tog habang nalilito. Ang maningning niyang mga mata ay tila kayang tumago sa puso ng Gold Tog. Sa sandaling iyon, ang Gold Tog ay hindi na mapanatiling kalmado ang kanyang mukha dahil siya ay nakakatakot. Naturally, hindi niya inilagay ang kanyang kayamanan sa ibang lugar. Talagang inimbak niya ang lahat ng kanyang kayamanan sa spatial ring na kasama niya saan man siya magpunta. Para sa kanya, iyon ang pinakaligtas na lugar upang panatilihin ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong binata sa matulin na bangka na buong tiwala niya sa pagnanakaw. Sobrang suppressive ang kakayahan ng lalaki kaya nasusuka siya. Isa pa, nasa kamay ng lalaki ang buhay niya ngayon. Gusto mo bang mabuhay? Habang ang Gold Tog ay nawala ng pag-asa at nag-iisip kung dapat niyang labanan ang lahat ng natitira sa kanya, isang malinaw na boses ang nakarating sa kanyang mga tainga. Ikaw. Payag ka bang bitawan ako? Naantig ang puso ng Gold Tog nang marinig niya iyon, at tumingin siya kay Alvin ng may pag-asa. Masasabi niyang ang binatilyong ito na nakakulay lila ang nagtanong. Lahat ay natatakot sa kamatayan, kabilang siya. Bakit niya gustong mamatay kung kaya niyang mabuhay? Pwede kitang bitawan. Saglit na tiningnan ni Alvin ang Gold Tog at tumango ng may pag-iisip. Salamat, salamat. Nagpasalamat agad ang Gold Tog sa kanya. Nagsiwalat siya ng ngiti sa kanyang mukha. Ito ay isang nagpapasalamat ng ngiti na nagmula sa pagtakas sa kamatayan. Maaari kang magpasalamat sa akin pagkatapos pumayag sa aking mga kondisyon. Ngumiti ng masama si Alvin. Habang ang Gold Tog ay nakaramdam ng goosebumps sa kanya, siya ay nababalisa sa parehong oras. Siyempre. Talagang may kondisyon para kay Alvin na palayain siya. Nagdesisyon siya sa sandaling iyon. Ano man ang kondisyon na pangalanan ni Alvin, gagawin niya ang lahat para masiyahan siya kahit na kailangan niyang isuko ang lahat ng kayamanan na kanyang ninakawan sa buong buhay niya. Para sa kanya, ang kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay habang walang ibang mahalaga. Habang siya ay nabubuhay, bakit kailangan niyang mag-alala na muling kumita ng kayamanan na taglay niya? Tahimik sa matulin na bangka. Ang pag-uusap ni Alvin at ng Gold Tog ay narinig ng lahat ng tao sa bangka. Karamihan sa kanila ay nagkaroon ng pagbabago ng ekspresyon. May intensyon ng binata na nakasuot ng purple na palayain ang Gold Tog. Hindi ba iyan ang pagpapakawala ng tigre pabalik sa bundok? Natural, walang nang ahas na magsalita kahit na marami sa kanila ang gustong pigilan ang binata na naka-purple. Wala silang karapatang sabihin sa kanya kung ano ang gagawin dahil siya lang ang dahilan ng kanilang kaligtasan. Young Master. Si Jack ay may nakasulat na pagdududa sa buong mukha niya. Wala siyang ideya kung ano ang sinusubukang gawin ni Alvin. Si Irish lang ang hindi nagpakita ng emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay hindi magbabago kahit na ang Mount Tai ay gumuho sa kanyang harapan. Buong tiwala siya kay Alvin. Anong kondisyon yan? Huminga ng malalim ang Gold Tog at nagtanong. Naghanda ako ng 2 kondisyon para sa iyo. Isa lang ang kailangan mong tanggapin, at hindi kita papatayin, huminto si Alvin habang nagsasalita. Isang malamig na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata habang binibigkas niya ang bawat salita. Ang unang kondisyon ay maging aso ko. 1136, 2 pagpipilian. Tagasalin, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Maging aso ko. Bumaba ang katahimikan sa mabilis na bangka nang matapos magsalita si Alvin.
Kahihiyan. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Sa sandaling ito, maraming tao sa matulin na bangka ang may ngiti sa kanilang mga mukha. Napagtanto nilang ginawa iyon ni Alvin nang walang dahilan maliban sa ipahiya si Gold Dog. Wala siyang planong palayain si Gold Dog. Sa kanilang opinyon, ang Gold Dog na nasa 6th level martial monarch stage ay kailangang maging mapagmataas. Malamang na hindi siya papayag sa ganoong katawa-tawang kondisyon. Mas gugustuhin pa niyang mamatay. Ikaw. Inaasahan ng Gold Dog na pangalanan ni Alvin ang kanyang dalawang kondisyon. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago nang husto nang marinig ang unang kondisyon ni Alvin. Maging aso niya. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Gold Dog ang kanyang galit na kumukulo hanggang sa kanyang ulo. Bumilis ang kanyang hininga, at parang ang origin energy ay lalabas mula sa kanyang katawan anumang oras. Ano? Hindi ka sang-ayon sa unang kondisyon? Mahinahong tanong ni Alvin. Hindi nagbago ang ekspresyon niya nang harapin niya ang galit na Gold Dog. Ang mga salita ni Alvin ay parang tilamsik ng malamig na tubig sa Gold Dog. Pinawi nito ang kanyang galit sa sandaling iyon. Ano ang iyong pangalawang kondisyon? Matapos makinig sa paalala ni Alvin, naalala ni Gold Dog na kailangan lang niyang sumang-ayon sa alinman sa dalawang kondisyon na pinangalanan ng binatilyong nakasuot ng lila upang mabuhay. Dahil hindi niya matupad ang unang kondisyon, maaaring matupad niya ang pangalawa. Samantala, lahat ng nasa mabilis na bangka ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Alvin. Marami sa kanila ang nababalisa. Inaasahan nila na ang pangalawang kondisyon na pinangalanan ni Alvin ay magiging katawa-tawa gaya ng una. Iyon ang tanging paraan para tanggihan ng Gold Dog ang parehong kondisyon. Kung tatanggihan ni Gold Dog ang dalawang kondisyon, mamamatay siya. Magiging magaan ang kanilang pakiramdam kapag namatay si Gold Dog. Ang pangalawang kondisyon ay hindi nagmamadaling, sabi ni Alvin habang nakatingin sa mga mata ni Gold Dog. Huminto siya nang marating niya ang puntong ito sa pangungusap. Lahat, pati si Gold Dog, ay napabuntong hininga. Sever mo dantiyan. Malinaw na binibigkas ni Alvin ang kanyang mga salita habang nakatingin ang lahat. Putulin ang kanyang dantiyan. Ang mga salita ni Alvin ay parang kulog na tumama sa lahat ng naruroon. Marami sa kanila ang napangiti pagkatapos nilang mabawi ang kanilang katinoan. Sa kanilang opinyon, ang binata na ito na nakasuot ng lila ay walang intensyon na hayaang mabuhay ang Gold Dog. Kung hindi, ang kanyang dalawang kondisyon ay hindi magiging malupit. Kahit anong kondisyon ang pumayag si Gold Dog, mas malala pa ito kaysa kamatayan sa kanya. Nakakatakot ang hitsura ng Gold Dog nang marinig niya ang pangalawang kondisyon ni Alvin. Ang origin energy sa kanyang katawan ay sumabog mula sa kanyang galit at naging parang gatas na apoy. Nakatitig si Gold Dog kay Alvin habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sumigaw siya, wala kang balak na palayain ako. Kung papayag siya sa unang kondisyon, mawawalan siya ng dignidad. Ito ay magiging mas masahol pa sa kamatayan sa kanya. Kung papayag siya sa pangalawang kondisyon, mawawala ang kanyang cultivation base. Mas malala pa ito sa kamatayan sa kanya. Imposibleng umalis siya sa matulin na bangka kung putulin niya ang kanyang dantiyan dahil kailangan niyang harapin ang galit ng mga tao. Siguradong mamamatay siya sa oras na iyon. Sok. Tignan mo. Pinangalanan ko na ang dalawang kondisyon. Pangako hindi kita papatayin basta't pumayag ka sa alinman sa kanila, panunuya ni Alvin habang umiiling. Ano ang pagkakaiba ng pagpatay sa akin at sa pagsang-ayon sa isa sa mga kondisyon na pinangalanan mo? Galit na tanong ni Gold Dog. Ginagarantiyahan ang unang kondisyon na mabubuhay ka. Ang pangalawa, ginagarantiyang hindi ka mamamatay sa aking mga kamay. May malabong ngiti sa mukha ni Alvin. Kinilig si Gold Dog. Ang kanyang mukha ay naging mas malungkot pagkatapos niyang pakinggan ang mga salita ni Alvin. Maya-maya pa ay may nakita siyang silhouette mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ay isang maapoy na pulang silhouette. Naisip niya sa kanyang sarili, kung ako ay mamamatay, kailangan kong magdala ng isang sakripisyo kasama ko. Natural, ang kanyang mga mata ay sinanay kay Irish.
Sinusubukang kaladkarin ng ibang tao upang mamatay kasama mo. Hindi ka kwalipikado. Ang boses ni Alvin ay tumunog sa sandaling ang Gold Tog ay nakahanda ng umatake. Labis nitong tinakot si Gold Tog kaya agad na kumalma ang kanyang umaalingaw-ngaw na origin energy. Bang! Biglang naglabas si Alvin ng napakalaking alon ng enerhiya. Ang kanyang origin energy ay tumaas at naging parang gatas na apoy. Kasunod nito, ang malagatas na apoy ay naging 5 kulay na apoy. Ang lahat ay natakot sa 5 kulay na apoy. Freewa! Samantala, ang Heaven and Earth energy ay dumagundong sa itaas ng ulo ni Alvin. Di nagtagal, nabuo nito ang Heaven and Earth phenomenon. Ang kanyang enerhiya ay ipinadala sa quasi-royal grade spirit sword sa kanyang kamay habang ang Heaven and Earth phenomenon ay nabuo ang mga silhouette ng 2 sinaunang itim na dragon at 6,000 sinaunang may sungay na dragon. Pamilyar ang mga taong naruroon sa tagpong ito. Gayunpaman, lahat, bukod kina Alvin, Irish, at Jack, ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Oh, Diyos! Anong nakita nila? Nakita nila ang Heaven and Earth energy na dumagundong sa itaas ni Alvin bago lumitaw ang mga silhouette ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Samantala, ang 5 kulay na apoy ay bumangon sa katawan ni Alvin at nag-transform sa hugis ng isang espada. Ang mabangis na aura ng espada ay tila ba mapunit nito ang mundo. Una. First level Monarch Stage Sword Profundity. Bulalas ng isang tao. Kaya nagpipigil siya noong lumaban siya sa Gold Tog kanina. He can utilize the strength of 2 ancient black dragons and 7,000 ancient horned dragons. Maaaring mapatay niya agad ang Gold Tog kung gagamitin niya ang buong lakas niya kanina dahil may 3,000 sinaunang sungay na dragon na puwang sa pagitan nila. Sa katunayan, ang agwat ng 3,000 sinaunang may sungay na mga dragon ay masyadong malaki. Pinapalitan nito ang anumang mga diskarte at kasanayan. Ang mga tao sa mabilis na bangka ay nag-usap-usap sa isa't isa habang ang paraan ng pagtingin nila kay Alvin ay muling nagbago. Hindi inaasahan ni Alvin na pinipigilan pa rin niya ang kanyang kapangyarihan dahil napakalakas na niya noong lumaban siya sa Gold Tog kanina. Ikaw. Ang ekspresyon ng Gold Tog ay naging pangit habang nakatingin kay Alvin ng hindi makapaniwala. Bakit ka nagpipigil ng ganito kalakas na lakas noong nag-away tayo kanina? Don't you dare play tricks with your insignificant ability. This is your last chance, papayag ka ba sa una o pangalawang kondisyon? O mas gugustuhin mong mamatay? Mahinahong sabi ni Alvin habang nakatitig sa Gold Tog. Ang kanyang kalmado ay parang silent killing intent. I'll give you 10 breaths to think about it. Kung hindi mo ako bibigyan ng sagot pagkatapos ng 10 paghinga, I'll take it that you better die. Patuloy na hinaras ni Alvin si Gold Tog na namutla at hindi tumugon. 10 hininga. Nakakatakot ang mukha ni Gold Tog. Siya ay tila napasuko. Maging aso niya. Siguradong hindi niya kayang gawin iyon. Hindi ba iyon nangangahulugan na binaigaw niya ang kanyang 3 kapatid na namatay kung papayag siya doon? Pinutol ang sarili niyang dantian. Ang imposibilidad na dalhin ang sakit ng pagkawala ng kanyang cultivation base sa isang tabi, malamang na mapatay siya bago pa man siya makaalis sa matuli na bangka kapag pinutol niya ang kanyang dantian. Maraming tao sa mabilis na bangka ang gustong pumatay sa kanya. 5 hininga ang lumipas sa isang kisap mata. Pinaalalahanan ni Alvin si Gold Tog, may natitira kang 5 hininga. Ang boses ni Alvin ay pumasok sa tainga ni Gold Tog, at nagsimula siyang manginig. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakagawa ng desisyon. 3 paghinga pa, muling sabi ni Alvin pagkatapos ng 2 paghinga. Ang mga salita ni Alvin ay parang isang sumpa sa Gold Tog. Lalo siyang natakot ngayon. 2 landas na lang ang natitira sa kanya sa harapan. Pinahintulutan siya ng una na mamatay ng buo ang kanyang dignidad at pagmamataas. Ang pangalawa ay pinahintulutan siyang mabuhay, ngunit siya ang magiging aso ng binata na nakasuot ng lila. Naisip na niya ang una, ngunit talagang ayaw niyang mamatay ng ganoon. Alam niya kung gaano kahirap para sa kanya na itaas ang kanyang cultivation base sa buong taon. Gaano kahirap ang ginawa niya upang makamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base.
Higit pa rito, mayroon siyang mas malaking layunin. Gusto niyang makapasok sa ikapitong antas ng Martial Monarch Stage, sa ikawalo at maging sa ikasyam na antas. Naisipan pa niyang maging Martial Emperor balang araw. Kahit na malayo ang layunin, ito pa rin ang kanyang layunin. Iyon ang kanyang ultimate goal. Gayunpaman, walang paraan na makakamit niya ang kanyang layunin kung siya ay mamatay, lalo pa ang pagiging isang Martial Emperor. Bagamat pinayagan siyang mabuhay ng huli, tuluyang mawawala ng dignidad. Ang pagiging isang 6th level Martial Monarch Stage powerhouse na aso ay walang alinlangan na nakakahiya. Kahit na siya ay nabubuhay, hindi niya maipagmamalaki ang kanyang sarili. Mas masahol pa sa kamatayan ang tadhana. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasa isang dilema. Kalmadong tumingin si Alvin kay Gold Tog nang walang pakialam. Noong una, binalak niyang patayin ang Gold Tog para makilala niya ang Silver Togs at Copper Tog na pinatay ni Irish sa impyerno. Gayunpaman, pagkatapos niyang pag-isipan ito, naisip niyang sayang ang pagpatay sa Gold Tog ng ganoon lang dahil isa siyang 6th level Martial Monarch kung tutuusin. Kaya naman, naisipan niyang gawing aso niya si Gold Tog. Naturally, ito ay mapanganib. Kahit na nagpa siya si Gold Tog na maging aso niya, isa siyang 2 talim na espada. Natural, hindi niya akalain na magagawang saktan siya ni Gold Tog ng direkta. Nababahala siya na mapahamak niya ang mga tao sa paligid niya. Ang kanyang pinakamalaking pag-aalala ay ang Gold Tog ay magkunwaring nagpapasakop sa kanya. 2 hininga ang lumipas habang iniisip ni Alvin sa kanyang sarili. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata nang muling paalalahanan si Gold Tog, one more breath left. Kung ang Gold Tog ay hindi gumawa ng kanyang desisyon sa loob ng isang hininga, papatayin siya kaagad at tatapusin ang lahat. Bagamat nakakalungkot, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya kahit papaano. Sa sandaling magsalita si Alvin, lahat ng tao sa matulin na bangka, kabilang sina Irish at Jack, ay nakatuon ang kanilang mga mata sa Gold Tog. Gusto nilang malaman kung ano ang magiging desisyon ni Gold Tog. Tatalikuran ba niya ang kanyang dignidad? O pipiliin niyang mamatay ng buo ang kanyang dignidad? 11:37. Maya-maya, muling nagbago ang mukha ni Gold Tog. Tila siya ay may edad na 10 taon habang mahina niyang sinabi, Ako ang magiging aso mo. Hingal. Ang desisyon ni Gold Tog ay ikinagulat ng lahat, kabilang si Alvin. Sunod-sunod na sigaw ng mga tao sa mabilis na bangka. Hindi ako makapaniwala na pinili ni Gold Tog na maging aso niya. Mas gugustuhin niyang maging aso kaysa mamatay. Parang mas pinahahalagahan ni Gold Tog ang buhay niya kaysa sa dangal niya. Walang halaga ang dignidad ng isang Martial Monarch powerhouse kapag nahaharap sa buhay o kamatayan. Napukaw ang damdamin ni Gold Tog nang marinig niya ang kanilang mga salita. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata, at gusto niyang patayin silang lahat. Gayunpaman, wala siyang nagawa sa huli. Siya na ngayon ang aso ng binata na nakasuot ng lila. Kung hindi ito iutos ng kanyang guro, natural na sa kanya bilang aso ang hindi kumagit. Magkakaroon siya ng problema kung hindi masaya ang kanyang guro. Malinaw na magpapasya si Gold Tog na maging aso ni Alvin bago pa niya ihayag ang kanyang pinili. Ngayon na iniisip ko ito. Malamang nagagawin ko ang parehong pagpipilian kung ako siya, na pabuntong hininga na sabi ng isa. Ako rin ang pipiliin. Hindi ako papayag na mamatay kung mayroon akong 6th level Martial Monarch Stage cultivation base. Walang halaga ang aking dignidad at kapalaran kumpara sa aking buhay. Tama. Ganoon din ang nararamdaman ko. Maraming tao ang sumang-ayon sa desisyon ni Gold Tog. Umangat ang mood ni Gold Tog nang marinig ang mga komento nila. Sigurado ka bang gusto mong maging aso ko? Tanong ni Alvin habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Gold Tog. Guro, tugon ni Gold Tog habang magalang na yumuko kay Alvin. Kung iyan ang kaso. Kumuha ng 99 Heavenly Tribulation Oath, mahinahong sabi ni Alvin. Ayaw niya ng ticking bomb sa paligid niya. Kaya, naisip niya na kailangan niya ng ilang paghihigpit upang maiwasan ang mga panganib. Hindi nagulat si Gold Tog nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ganoon din sana ang gagawin niya kung siya ang nasa posisyon ni Alvin.
Pinanumpa ni Alvin ang Gold Dog sa 99 Heavenly Tribulation. Una, hindi sasalakayin ng Gold Dog si Alvin at ang mga tao sa paligid niya. Pangalawa, nang walang pahintulot ni Alvin, hindi aalis si Gold Dog, at kailangan niyang makinig kay Alvin sa lahat ng oras. Pangatlo, walang gagawin ng Gold Dog para saktan ang kanyang guro. Kung siya ay lumabag sa alinman sa mga panunumpa, siya ay papatayin ng parusang kulog. Young Master, bakit hindi mo siya hilingin na manampa na huwag maging manloloko? Kung siya ay mapanlin lang, siya ay magiging walang silbi tulad ng ungrateful bastard at yellow-eyed hound. Paalala ni Jack. Nagbago ang ekspresyon ni Gold Dog nang marinig niya ang mga salita ni Jack. Hindi na kailangan. Nang sisigat pa lang si Gold Dog, umiling si Alvin at sinabing, talagang imposible para sa kanya na manampa ngayon. Kung manampa siya ngayon, sigurado akong agad siyang papatayin ng parusang kulog. Ano man ang mangyari, ang Gold Dog ay nasa 6th level martial monarch stage kung tutuusin. Bagamat isinuko niya ang kanyang dignidad at pumayag na maging aso ni Alvin, natural sa kanya na magtanim ng sama ng loob at panlilinlang sa kanyang puso. Iyon ay mahirap baguhin ng hindi binibigyan ng ilang oras. Matalino si Master. Ang Gold Dog ay tumingin kay Alvin ng may pasasalamat. Ikaw. Hindi ka tao. Bigla na lang, parang may napansin si Alvin. Nagtaas siya ng kilay at tinitigan ang mga mata ni Gold Dog. Ang mga mata ni Gold Dog ay mukhang ordinaryo sa unang tingin. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, mapapansin ng isa ang pattern ng kanyang mga mata. Ibang-iba ito sa mata ng tao kung titingnan ng malapitan. Dahil minana ni Alvin ang memorya ng Rebirth Martial Emperor mula sa kanyang dalawang buhay, namana din niya ang paningin at karanasan ng Rebirth Martial Emperor na nagbigay sa kanya ng kakayahang malaman na ang Gold Dog ay hindi tao. Hindi ba master figure out ito mula pa sa simula? Natigilan si Gold Dog. Sumimangot si Alvin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba master naisip na hindi ako tao simula pa noong una? Pilit na ngumiti si Gold Dog sa kanyang mukha. Kung hindi, bakit ako tatanungin ni Master na maging aso mo? Anong pinagsasabi mo? Sumimangot si Alvin. Nakasulat sa buong mukha niya ang pagkalito. Wala siyang ideya tungkol sa kung ano ang pinag-uusapan ng Gold Dog. Sa katunayan, hindi lang si Alvin ang nalilito. Lahat ng tao sa mabilis na bangka ay tumingin kay Gold Dog na nalilito. Katulad ni Alvin, wala silang ideya kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Gold Dog. Hindi nagsalita si Gold Dog. Sa halip, ginamit niya ang kanyang aksyon bilang tugon sa tanong ni Alvin. Bang! Ang mahinang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang tanging nakikita lang nila ay isang gintong liwanag na bumangon mula sa katawan ni Gold Dog. Ito ay tulad ng nakakapasong araw, at ito ay naging sanhi ng marami sa kanila na pumipikit ng kanilang mga mata. Nang mawala ang gininto ang liwanag, nagulat ang lahat sa nakitang nasa harapan nila. Hindi. No wonder sinabi niya yon. Talaga bang hindi alam ng binata na nakasuot ng purple kung ano ang Gold Dog? Sa tingin ko alam niya. Kung hindi, paano ito posible na nagkaroon siya ng ganitong kondisyon? Sa tingin ko alam din niya. Kung hindi, hiniling niya kay Gold Dog na maging katulong niya o sidekick sa halip na hilingin siyang maging aso niya. Gulat na usapan ito ng mga pasahero sa matulin na bangka. Ito. Natigilan si Alvin nang tumingin siya sa kinatatayuan ni Gold Dog. Matagal siyang hindi nanambalik sa katinoan. Hindi nakakagulat na nasabi niya yon. Paano magiging nagkataon? Bukod kay Jack, maging si Irish ay natigilan. Oh, Diyos! Anong nasaksihan lang nila? Sa sandaling ito, nakita nila ang isang malaking aso na may gintong balahibo at isang itim na sungay sa ulo nito na nakatayo malapit sa Alvin. Ang itim na sungay sa ulo ng aso ay may nakakasilaw at nakakatakot na halo. Naglabas ito ng nakakatakot na aura. Samantala, sumasayaw na parang apoy ang gintong balahibo sa katawan nito sa tuwing gumagalaw ang aso. Ito ay talagang isang kamangha-manghang tanawin. Hindi ko akalain na ang pinuno ng 4 Southern River Thugs ay isang demonyong hayop. Oh,
Isang demonyo talaga. First time kong makakita ng dog demon beast. Ang itim na sungay nito ay napapalibutan ng kumikinang na itim na liwanag, at may gintong balahibo sa buong katawan. Ang mga kuko nito ay napapalibutan din ng itim na liwanag. I have to say, although I know a thing or two about demon beasts, this is my first time seeing a dog demon beast like this. Ni hindi ko pa nga narinig ang tungkol dito. Maraming tao sa mabilis na bangka ang nag-usap ng mahina. Natatakot silang pukawin ang malaking asong may itim na sungay na may gintong balahibo na nakatayo sa di kalayuan. Isa itong Golden Hellhound. May sumigaw. Napalingon ang lahat para tingnan ang pinanggalingan ng boses. Galing ito sa paligid ng malaking aso na may itim na sungay at gintong balahibo. Nakatayo doon ang isang binata na nakasuot ng purple na gulat. Master, nakikilala mo ba ang tunay kong anyo? Ang asong may gintong balahibo ay nagsalita na parang tao. Boses iyon ni Gold Dog. Baka sa boses niya ang pagtataka. Golden Hellhound ka ba talaga? Natigilan si Alvin. Akala ko ba nawala na ang Golden Hellhound clan sa isang malaking digmaan 20,000 taon na ang nakalilipas? Paano bumaba ang bloodline hanggang ngayon? At saka, ito ay ang Imperial Family Bloodline. Ang Gold Dog ay isang demonyong nilinang mula sa isang asong demonyong hayop. Ang katotohanan ito ay talagang nabigla kay Alvin sa kaibuturan. Sa simula, naisip ni Alvin na mukhang pamilyar ito pagkatapos na pagmasdan ang totoong anyo ni Gold Dog sa ilang sandali. Natuklasan niya ang sagot pagkatapos mag-browse sa alaala ng Rebirth Martial Emperor mula sa kanyang unang buhay. Isa itong Golden Hellhound. Mayroong 2 angka ng demonyong hayop sa Cloud Continent noong unang buhay ng Rebirth Martial Emperor. Sila ay ang Golden Hellhound Clan at ang Berserk Mongrel Rodent Clan. Ang 2 Demon Beast Clan ay kilala sa Cloud Continent noon. Bukod sa kanilang namumukod tanging kakayahan sa pagpaparami, sila ay higit na may talino kumpara sa karaniwang mga demonyong hayop. Natural, hindi ito maihahambing sa mga demonyong hayop tulad ng Jade-Eyed Heavenly Mouse. Ang Jade-Eyed Heavenly Mouse ay isang species na maaaring makamit ang ranggo ng Demon Emperor na bihira. Ang Golden Hellhound at ang Berserk Mongrel Rodent ang may pinakadalisay na bloodline, at sila ay may sapat na talento upang makapasok sa Monarch stage. Pinahintulutan silang maging makapangyarihang Demon Monarch powerhouses. Sa mga clans, ang Golden Hellhounds at Berserk Mongrel Rodents na may pinakamalinis na bloodline ay kabilang sa Imperial Family. Ang maharlikang pamilya ay nasa ilalim ng pamilyang Imperial. Ang Golden Hellhounds at Berserk Mongrel Rodents mula sa Royal Family ay kadalasang nakakalusot sa Void Transformation. Naging madali para sa kanila na mag-transform bilang tao. Ang mga namumukod tangi ay maaaring makalusot pa sa Demon's Peak level Void stage. Ang isang antas na mas mababa kaysa doon ay ang ordinaryong Golden Hellhounds at ang Berserk Mongrel Rodents. Kung mas mababa ang kanilang bloodline purity, mas mahina sila kapag sila ay lumaki. Gayunpaman, sila ay nasa Void Interpretation stage man lang. Sa makatuwid, ang 2 angka ng demonyong hayop ay mga hegemon noong araw. Walang sino man, maliban kung sila ay nasa Emperor stage, ang mga ngahas na saktan sila. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng malaking digmaan ang 2 Demon Beast Clan sa isang malaking canyon sa inner land ng Cloud Continent. Sa huli, halos mapahamak sila ng tuluyan. Kaunti na lang ang mahihinang Berserk Mongrel Rodents na natitira pagkatapos ng labanan, at agad silang nawala. Ang lahat ng ito ay naitala sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Sa ikalawang buhay ng Rebirth Martial Emperor 10,000 taon na ang nakalilipas, walang nakakaalam sa pagkakaroon ng Golden Hellhounds at Berserk Mongrel Rodents. Ang tanging natitira ay isang talaan tungkol sa 2 ancient clans sa Cloud Continent na binanggit ang Golden Hellhounds at ang Berserk Mongrel Rodents. Ang 2 angka ng demonyong hayop na dating hegemon sa Cloud Continent ay nawala sa kontinente ng ganoon na lamang. Master, ikaw. Hindi mo lang masasabing isa akong Golden Hellhound, pero masasabi mo rin na kabilang ako sa Imperial Family ng Golden Hellhound Clan. Ang asong may gintong balahibo ay tumingin kay Alvin na hindi makapaniwala sa malaki nitong bilog at berdeng mga mata.
Sa opinyon nito, ito ay hindi kapanipaniwala. Golden Hellhound. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ng nasa mabilis na bangka, kabilang sina Irish at Jack, ang pag-uusap ni Alvin at ng asong may gintong balahibo. Natigilan sila sa sinabi ni Gold Dog. Ang ganda ng pangalan. Pero bakit wala akong narinig na mga asong demonyong hayop kanina? Sa teorya, ang mga demonyong hayop na maaaring makalusot sa Monarch stage ay hindi dapat mapansin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.